tragedy sa buhay natin. Hindi kailanman tayo pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Okay. Number 3. The other one, it is illustrations. Number 2, the intention. And number 3, mga kapatid, the imperfect clay into the hand of the potter. Alam niyo ba na imperfect tayo? Alam ng Diyos yan eh. Madalas natin sabihin, no one is perfect. Madalas natin, example, tao lamang ako at nagkakasala. Tama po? Wala pong clay, mga kapatid, na imperfect. Tayo lahat, walang clay na perfect, tayo lahat imperfect. Okay? Na makikita natin, mga kapatid, makikita natin sa Romans chapter 8, verse 28 to 29. Tingnan po natin, mga kapatid. And we know that all things is work together for good to them that love God. Nalalaman natin, ang lahat ng bagay ay nagkakaangkop-angkop. Mga kapatid, isa man sa atin, walang perpekto. Okay? Sino sa inyo dito, mga kapatid, ang naranasan na maggawa ng tinapay? Paggawa ng tinapay, hindi lang harina yun, mga kapatid. Ang daming ingredients yan. Okay? Kung harina lang, hindi pwede pag tinikman mo talagang walang lasa eh. Pero kailangan mo lagyan ng mga ingredients, maraming ingredients. And then, pag yan nabuo na, napakasarap ang resulta, mga kapatid. And we know all things is work together for good. Ang anghang, asuka, tuyo, patis, pag pinagsama mo, talagang nag-work together sila. Kaya mga kapatid, pinagsama ang atin imperfeksyon, ang kahinaan mo, kahinaan ko, ang kalakasan mo, kalakasan ko, no? Nagkakaunawaan tayo nagkakaintindihan tayo. Okay? Kapag may mga Kristiyanong mahina pa, unawain natin. Imperfecto yan eh. Tayong lahat imperfecto, mga kapatid, sa harap ng Diyos. Biyaya lamang ng Panginoon, tayo pinaging dapat sa Kanyang harapan. Letter A, mga kapatid, the process to make a vessel. Nako, mga kapatid, ang proseso, tinignan ko sa YouTube, yung proseso ng paggawa ng vessel. Yung maganda mga kapatid, yung maganda na vessel. Talagang ang daming proseso, mga kapatid. Kapag habang pala umiikot yan sa well, unti-unti siyang natutuyo. Okay? Unti-unti siyang natutuyo. At the time na siya'y matuyo, hindi siya magiging smooth. Ang gagawin ng magpapalayok, isasawsa niya yung kanyang kamay doon sa tubig. Okay? At kanyang lalagyan ng tubig ang palayok habang umiikot. And then, mga kapatid, napakadaling hulmahin. Napakadaling gawin kung anong gustong disenyo mayroon sa kanyang isip, yung magpapalayok.
na makikita natin sa mga ibinibintang mga palayok dito sa ating lipunan. May iba-ibang disenyo, mga kapatid. Ano? Iba-ibang disenyo. Ang iba mayroon ng makikintab sa ibabaw. Yung galing, mga kapatid, sa isang kaisipan, sa isang ideya, kung paano pagandahin. Ano ho? Kung paano pagandahin ang isang palayok. Now, mga kapatid, sa harap ng Diyos, nang hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, mga kapatid, sa palagay ko, walang isang maganda sa atin. Tama? Sabi ng Romans, for all have sinned and come short to the glory of God. Walang isa mang nakarating sa pamantayan ng Diyos. Dahil sa tingin ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Irasalamat na lang sa Panginoon, mga kapatid. Ano ho? Talagang pinaganda tayo. Hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo. Amen? Talagang hinugasan niya tayo. No? Talagang nilagay niya tayo sa kanyang mga palad, hinugasan niya tayo ng kanyang banal na dugo, and then, ang sabi ng Biblia, sa Isaiah chapter 1 verse 18, papuputiin ko kayo, no? Nakagaya ng balahibo ng karnero at nyibe. Okay? Mahirap yung process, mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano. Yung proseso ng paglago, ay mahirap yun. Ikwento ko sa inyo yung karanasan ko, mga kapatid, nung bago ko nakakilala sa Panginoon, nung winimit nisan ko si Brother Crispin, sa maniwala kayo sa hindi, ito yung Bible, ito yung gin sa misa. Habang nagtatagay kami, winiwitnessan ko sa salita ng Diyos. Hindi ko alam hindi pa ako malago. Talagang mainit lang ako sa paglilingkod sa Panginoon, pero hindi ko mabitawan yung ganong bisyo, mga kapatid. Din unti-unti, mga kapatid, habang binabasa ko yung salita ng Diyos, lumalago ako, nakikita ko kung anong dapat tanggalin ng Diyos sa buhay ko. Ha? Nakikita ko, mga kapatid, yung paninigarilyo, 2 kakaisang araw, ang ubos ko. Ha? Pero, nung makita ko, mabasa ko ang salita ng Diyos, unti-unting winala ng Diyos yan. Naging 6 yung aking panabong, mga kapatid. So, sa biyaya ng Panginoon, ating pong napaglabanan yan at unti-unting winala ng Diyos sa buhay natin. Okay? Not only the process, mga kapatid, but also the mind of the potter. Talagang kung mahina lang ang pasensya mo sa paggawa niyan, mga kapatid. Kapag mahina lang ang pasensya mo, talagang mababasag. Tama? Kailangan mo ng mahabang pasensya. Tayong mga nagdi-disciple, yung mga bagong Kristiyano tayo na kailangan ng patience yan. Kailangan i-disciple yan. Pag nakita mong may bisyo pa, tapos sasabihin natin, Brad, bakit mo ginagawa yan? Kailangan niya ng panunawa, mga kapatid. Kasi pag hinigpitan mo ang hawak niyan, mababasag yan, babasagin pa yan. Kailangan niya ng isang kamay na magmamahal at aalalay sa kanya hanggang sa lumago. Mga kapatid. Okay? Hanggang sa lumago. Okay. Letter C, the purpose. The purpose
of the maker to finish the path. Bawat isa sa atin, may layunin ang Diyos na maganda. Are you agree on that? Amen? Tingnan po natin mga kapatid sa Jeremiah 29 verse 11. Very common na verse yan sa atin mga kapatid. Ang sabi ng Diyos, for I know the thoughts that I think toward you. Saith the Lord. Thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Nakita niyo mga kapatid, yung plano ng Diyos sa buhay natin, yung purpose niya, ano? Yung purpose niya ay hindi para tayo maging masama, pero tayo kanyang pagpalain. Amen? Kaya ipabahayan natin ang ating buhay na umikot sa hulmaan, sa will ng Diyos. Amen? Hayaan natin na tanggalin yung mga dapat tanggalin sa buhay natin. Minsan kwento ko na sa inyo dito siguro, yung aking nabasa, na isang sasakyan na tinapon na sa junk shop. Sasakyan na ito puno ng kalawang, mga butas-butas na. Mga kapatid, at tapon na, wala nang pakinabang. At dumating ang isang tao, binili niya ang halaga. Sabi niya, bibilhin ko ito. At kanyang pinarestore yun, mga kapatid. Talagang lahat ng kalawang, lahat ng butas, lahat ng sira sa bahagi ng vintage car na yun, pinaayos niya. And then, mga kapatid, nung bumalik yung dating anyo, na-restore yung kanyang image nung sasakyan na yun na vintage car. Mayroong isang tao, sinabi, bibilhin ko na lang yung sasakyan mo na yan. Bibilhin ko na lang ng isang mahal na halaga. Ang sabi ng may-ari, hindi ko ipagbibili yan. Mahal na mahal ko yan. Halos lahat ng aking pinaghanap buhayan ay ibinili ko dyan. Hindi ko pagbibili yan ng anumang halaga. Mga kapatid, alam niyo ba na ang buhay natin sa harap ng Diyos puro kalawang? Ang daming lilinisin, ang daming aalisin. Hayaan lang natin ang Diyos ang mag-alis. Kasi binili niya tayo ng walang kasing mahal na halaga ang kanyang buhay na namatay sa cross para ikaw at ako may ligtas doon sa tiyak na kapamakan. Kapatid, last. The integrity of the clay for the holy potter. Ano yung narinig nyo? The integrity of the clay for the hand, from the hand of the Harry Potter. Ano ba yun? Mali yata, no? Yung pater pa lang yon ay ang Diyos na banal. Tama? At ikaw at ako ay pinahalagahan niya bilang isang napakahalagang bagay sa kanyang kaharian. Amen? Talagang
talagang mahalaga sa Kanya. Ano? Bagaman sa harap ng tao, sa harap ng mundo, ang mga Kristiyano na tulad natin, mababang uri ng tao. Walang halaga, walang nag-a-appreciate. Ano? Pero mga kapatid, sa mata ng Diyos, napakahalaga natin, mga kapatid. Napakahalaga natin. Naalala ko, mga kapatid, ang ating mga magtutugtog dito sa likod. Nang dumating ako dito, nandiyan na yan, ano? Ang ating manunugtog. Lalo na yung mga anak ni Brother Francis, hindi ko inano yung kitang-kita ko yan eh. Ano? Ang kanilang buhay umiikot sa ganong ministry. Walang nakaka-appreciate, walang nagmamalakpak. Pero mga kapatid, ginagawa nila ng mahusay yung kanilang gampanin bilang tagatugtog sa mga kanta ng Panginoon. Bagalang wala appreciate, walang integrity na makikita natin, pero ang Diyos, mga kapatid, kitang-kita ang kanilang pagpapagal. Amen? Makikita natin, mga kapatid, ano? Na hindi biro ang ganun ministry ng ating mga kapatid na manunugtog. Nakakangalay yun eh. Ganun, ano? Dapat yung mga yan eh, nasa teatro. Tama? Ang gagaling eh. Pero hindi. Hindi nila kailangan ng appreciation ng mundo doon sa teatro. Ha? Ang kanila lang, ma-appreciate sila ng Panginoon. Amen? Nakita ko sa YouTube, itong audition ng X Factor. Yung mga awit, yung mga international na competition ng music. May isang bata pa, nag-audition siya. At talagang lakas loob niya. Ano? Kasama niya yung kanyang tatay, yung kanyang nanay sa audition. And then, sa oras ng kanyang pagkanta, mga kapatid, walang palakpak na kanyang naririnig. Walang standing ovation na kanyang naririnig. No? Yung mga judges, pailing-iling ng ganon, pero yung mata niya nakapokus doon sa kanyang tatay. Nakita niya yung encouragement ng kanyang kamay ng kanyang tatay, yung kumpas ng kanyang nanay. Nagpapatuloy siya sa pagkanta bagamat hindi pasado sa paninig ng mga hurado. Pero alam niya, he is approved in his Father. Amen? Sabi ko nga, kahit tayo, yung galing natin, kahit hindi ma-appreciate ng mundo, na-appreciate ng Panginoon. Ang galing ng ating manunugtog, yung galing ng ating mga awit. Alam niyo nga, pati yung umawit na dalawa dito kanina. Ha? Pwede yun sa tawag ng tanghalan eh, yung dalawang babae. Ang husay. Pwedeng sumikat, pwedeng pagkakitaan ng boses. Pero mga kapatid, yung integrity, no? Na nakikita ng Diyos sa kanilang buhay, ang Diyos lang ang nakaka-appreciate sa kanilang kakayahan na yun. At yun ay galing sa Diyos at ibinabalik nila yung pag-awit para sa Panginoon. Mga kapatid, the design of the vessel and the dedications to make a vessel, the destiny of the vessel. Makikita natin mga kapatid, saan tayo papunta? Kapag tayo na mga mananampalataya, ang sabi ng Diyos, ano? Ang sabi ng Diyos, may pangako sa atin. Tayong mga ligtas na, tayong mga lilinis niya,
Tayo'y tinanggalan ng kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, one of this day, at the end of the road, sasama ko kayo sa langit. Amen? John 14:1 ang sabi, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Pag sinabing mansion, mga kapatid, hindi yun basta na bahay. Kaya huwag kayong magbabasa ng NIV. Kasi ang nakasulat doon are many rooms. Manatili kayo sa King James, amen? Pag sinabing mansion, mas maganda pa ang mansion ng Diyos kaysa mansion ni Pacquiao. Tama? So, iyan ang prepare ng Panginoon sa atin. Kapatid, dinisenyo tayo ng Diyos para sa Kanyang kaharian. Okay? At idinidedicate ng Diyos ang Kanyang buhay para sa isang walang kwentang bisil na katulad natin. At ang destiny ng bisil na ito, hindi na papuntang impyerno, bagkus ay papuntang langit. Amen? Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. As a conclusion, broken-hearted ba tayo? Ang daming aayusin ba sa buhay natin? Pastor, nawalan ako ng trabaho. Pastor, natitisod ako. Ang daming aayusin sa buhay ko. Pastor, magaspang ang buhay ko. Linisin mo ako, pakinisin mo ako. Mga kapatid, ipagkatiwala natin sa kamay ng Diyos ang buhay natin. Huwag tayong matakot. Mabasag man ang buhay natin, still nasa kamay tayo ng Diyos. Kaya tayong ayusin ng Diyos, mga kapatid. Okay? Sabi ng Diyos kay Jeremiah, arise. Kilala ng Diyos si Jeremiah mulang maliit pa, mga kapatid. Jeremiah 1:5. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, mula sa tiyan ng iyong nanay, kilala na kita. At alam ko kung magiging ano ka sa darating na panahon. So mga kapatid, salamat sa Diyos. Tayo ay naging dapat sa Kanya. May kanta na sinasabing, ano yung kanta na have thine own way, Lord. Bago tayo mag-close, mga kapatid, ng panalangin, kantahin po natin yun. Plus natin, mga kapatid, sa ating kuwan. Kantahin po natin. Have thine own way, Lord. Ready? Sing. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art a Father. Thou art a Father. I am the clay. Meet me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Sing on. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the Father, I am the clay. Mold me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord.
me and try me, masters today. Whiter than snow, Lord, was me just now. I sing thy praises, humbly I bow. Tayo manalangin, dakilang Diyos. Salamat po ng marami. Kahit po kami ay hindi karapat-dapat na maging anak mo. Salamat o Diyos sa isang Hesukristo na nanaog sa lupa upang kami iligtas at linisin ang aming buhay. You are the Father and we are the clay, Lord God. Salamat o Diyos. Minuldi mo kami, hinugisan mo kami ayon sa inyong kalooban, dakilang Diyos. Kaya naman, dakilang Diyos, sa hapong ito kami po'y nagpakumbaba sa iyo. Patuloy mo kaming linisan, dakilang Diyos. Kung may nakikita kang dapat tanggalin sa bahagi ng aming puso, sa bahagi ng aming mga mata, sa bahagi ng aming bibig, na kung saan madali kaming magkasala sa mga parte nito ng aming katawan, ng aming buhay. Madali madulas ang aming dila sa aming kapwa, dakilang Diyos. Madali mamintas ang aming mata sa iba, dakilang Diyos. Madaling mangutya, dakilang Diyos. Linisin mo kami, Panginoon. Hindi po kami mga perfecto. Hayaan mong sa iyong mga palad, dakilang Diyos, idampi namin ang aming buhay. Hayaan mo sa iyong mga palad, dakilang Diyos, umikot ang aming buhay sa araw-araw, dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa hapong ito sa iyong mga anak na narito ngayon. Pagpalain mo ang bawat isa, dakilang Diyos. Ingatan mo sa iyong mga kamay. Lagi ang iyong mga anak sa anumang trials na dumarating sa buhay po namin. Dakilang Diyos, dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mahal na pastor na kung saan kasalukuyang naglalakbay papuntang Amerika, dakilang Diyos. Ingatan mo sila, dakilang Diyos, papunta sa kanilang patutunguhan. Ang aming pastor, Panginoon, ay mahalagang gampanin doon. Dakilang Diyos, iligtas mo siya sa anumang sakit, anumang kapahamakan sa daan, dakilang Diyos. Naalala po namin, dakilang Diyos, ang aming mga kapatirang wala ngayon sa hapong ito. Patuloy mo, dakilang Diyos, na ingatan ang kanilang buhay, lalong-lalo na sa kapanahonang ito, na kung tawagin nilang new normal, pero actually, dakilang Diyos, ito'y abnormal na panahon para sa amin. Hindi kami makakilos, dakilang Diyos, nang ayon sa aming layunin, dakilang Diyos. Pero salamat, dakilang Diyos, bagamat nasa gitna kami ng mga pagsubok na ito, ang iyong mga anak ay lagi mong iniingatan. Sa hapong ito, dakilang Diyos, salamat po sa lahat na nakinig ng salita. Pagpalain mo, Panginoon. In Jesus' mighty name, amen at amen. Pwede na po tayong po. Wow, napakaganda po ng salita ng Diyos na ibinahagi po sa ating ngayong hapon. Kayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen. So napakaganda po, no? The clay and the potter. Makikita nga natin doon na yung clay po sa umpisa, pangit siya. Pero habang siya po ay hinuhulma ng magpapalayok, makikita po natin yung pagbabago. Tapos yung end product niya ay napakagandang vessel. So alam niyo po, yung clay is a picture of us, Christian. At yung pattern naman po is a picture of God. Na nung una po, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, ang buhay po natin ay napakapangit. Marami po dapat baguhin. Subalit nung tayo po ay nakasumpong sa Panginoon, yun, kung atin pong hayaan ang kamay ng Diyos ang umubog sa ating buhay,
yun, unti-unti po magkaroon ng pagbabago sa atin. Kung ang ating pag-uugali noon ay pangit, habang tayo ay nagpapasako sa Panginoon, yun, unti-unti po tayong babaguhin niya until maging fit tayo for the Master's use. Well, of course, hindi po madali. No, hindi po yung process madali dahil yung pagbubog po sa karakter ng isang mananampalataya ay talagang dadaan ka talaga sa pagsubok. Pero yung mga bagay po yan ay ginagamit ng Panginoon upang lalo tayong mahubog. Sabi nga po doon sa Romans 3, Romans 6, Romans 8, ba yan? Romans 8:28, sabi nga po doon ay, for all things work together for good. Ano sabi sa verse 29? For us to be conformed to the image of His Son. So yun po ang purpose. No? So ayan po natin na pasakop tayo sa Panginoon at later makikita po natin yung ating buhay ay magiging maganda, maningning at magiging papapala po sa bawat isa. Amen? So maraming pong salamat Pastor Dakutanan sa hapon pong ito, sa iyo pong panahon upang hamunin po ang buong iglesia ng salita ng Diyos. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at tinatawagan ko po si Brother Tony para pangunahan po tayo sa preparatory prayer. Hello. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, hello. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli Panginoon sa buong araw na ito, ng linggo, na muli ay nagtagumpay ang iyong gawain, nagtagumpay kaming binusog ng inyong mga palaala mula kaninang umaga hanggang ngayon, Panginoon, ay tunay nga, Panginoon, na makapangyarihan ang inyong masalita. At tulad ngayon ng sinabi ng aming huling preacher, unti-unti niyo kami pong hinuhubog at ito po ay para sa kabutihan na dadalhan niyo po sa amin. At sa hapong ito ay muli ka naming dinakila at pinapasalamatan sa buong isang linggo na aming paglakbay. Tuloy po na sa in spite of this pandemic, sa limitasyon, Panginoon, but still we have the opportunity and privilege na worship ka and also to attend to our daily needs na patuloy po na naging maayos at matagumpay. At patuloy din po, Panginoon, na binibigyan niyo kami ng kalakasan sa pamagitan ng aming mga kapatid, sa pamagitan ng mga patutuo ay tunay na ikaw po ay in control sa lahat ng bagay. Panginoon, bless mo po ang inyong mga anak at ang bawat aming mahawakan na aming pang sa kanong Panginoon ay may maiambag kami at may tulong sa inyong gawain at patuloy po namin mabahagi sa pamagitan ng church at sa mga patutuo namin na kayo po ang dapat po na sandigan sa lahat na bagay, lahat na mga hinaing sa buhay na ito ay inyo pong malunasan. Thank you for the joy, thank you for the peace, at thank you for the Holy Spirit who always guide us and inspire us to continue in the work that you have given to us. Thank you so much at sa mga kapatid namin na kasama namin sa live streaming ngayon,
ay nagpapasalamat din kami sa inyong mga prayers, pati na rin po sa mga kababayan namin na hindi pa rin nakikilala. Ay tunay nga na gamitin niyo po kami, gamitin niyo po ang aming simbahan, gamitin niyo ang aming mga pastors na ma-spread ang salita habang Panginoon ay naghihintay kami sa inyo. Thank you so much for everything you have done for us at nawa ay nalulugod ka sa mga ginawa namin sa buong araw na ito. Wala kami balik sa inyo. Yan kayo palagi at ang mga maiipon namin ngayon ay magagamit Panginoon sa kaluhati ng gawain saan man ito makaabot. Patuloy niyo itong i-bless and support the ministry. Thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede na ba tayong kaya ulitin po natin yung stanza. Sabayan po natin sila. Praise, God's grace. God's grace. God's grace. Okay, so bago pa tayo umuwi ngayong hapon, meron po tayong kapatid na nagdiwang po ng kanyang karawan kahapon. At kanina po, hindi lang tayo binusog sa pamagitan po ng salita ng Diyos, kundi tayo rin po ay binusog physically. Dahil po doon sa tinanggap po nating pagkain, galing daw yun sa hindi McDonald's Mac Ellis. Galing daw yun dun sa Mac Ellis, hindi sa McDonald. Okay, so Brother Cedric. Magandang hapon po sa ating lahat. Ating pong batiin na happy birthday po si Ma'am Mansueta Dakotanan. Maraming salamat po. Ma'am, if pwede po, maimbitahan po namin kayo dito sa unahan para makantahan po ng happy birthday. Thank you po. Tsaka si Sister Jing Arsiaga. Last week. Naano na ba natin siya? Yes po. Yes, naano na ba, ma'am? Okay, sige po. Okay. Nasaan po si Sister Dakotanan? Then also, binabati rin po natin sa live streaming si Brother Boyet Roldan. One of my big brother. Nagdiwang po siya ng karawan last October 23. Happy birthday, Brother Boyet. Okay, so nasaan po si Sister pwede po pumunta po dito sa harapan at iniling po natin si Brother Boy Dakotanan para siya pong manalangin sa ating may karawan. Okay. So, Brother Benji, awitan muna natin bago hinga ng prayer request. Sama ba niya? O sige po, asawa pala ni Brother Boy, So, iniling ko po si, si Brother Earl, yan. Si Brother Earl ang hilingin natin na manalangin po. Sige. Amen. Awitin po natin. Once again has come your birthday. On the first sing. Once again has come your birthday. Once again the time has come. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time is here. What a lovely gift from Jesus. He has given you one more year. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May each day of the year
birthday to you, happy birthday to you, and many more years to come. Amen. Yung ano ko lang, yung wish ko na yung good health, tsaka Pakisi sister, hindi marinig. Brother Earl, sa hindi marinig pa pananampalataya sa ba? Panginoon. Ha? Ma'am, pakitas lang po yung face shield para marinig po ni Brother Earl yung prayer request po niyo. Wish ko lang na ano na ang good health, tapos ano yung magpatuloy sa Panginoon. Yun lang po. Okay, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Bagaman kami, Panginoon, ay hindi dapat, kami po ay makasalanan, ay binigyan niyo po kami, Panginoon, ng pribileyo upang tumayo sa harap. Kayo, Panginoon, o sa magpala. Kayo, Panginoon, ang magpala kay nanay. Kayo, Panginoon, o na kalakasan, magandang pangatawan at maayos na kaisipan upang makapagpatuloy siya, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Kayo, O Diyos, ang gumabay sa Kanya, nagpala, no, Panginoon, patuloy na maging pagpapala siya sa Kanyang pamilya at sa lipunan, Panginoon, na ginagalawan niya. Kayo, Panginoon, O Diyos, magpala at kayo na rin, Panginoon, ang magbalik ng pagpapala sa church na ito. Kayo, O Diyos, ang makita, Panginoon. No, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain ng lahat ng miyembro at kayo, Panginoon, ang maging kasiyahan namin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, happy birthday po. Birthday. Okay, so plakpakan po natin ang Panginoon. Ang butihan ng Panginoon ngayong hapon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Okay, so ano na po, no? Paalala lamang po, salamat sa Panginoon at ating po nagampanan ang gawain po sa buong maghapon. Salamat po sa ating mga mangaral, Pastor Neil at kay Pastor Dakotanan. At patuloy niyo pong ipanalangin yung mga tatayo pong mangaral dito, no? Kasi every Sunday, meron pong naka-schedule na mga kapatid po natin para magbahagi ng salita ng Diyos. I hope ngayon pong hapon ay nabusog po tayo, nabusog po yung ating kaluluwa ng salita ng Diyos at tayo po ay tumanggap ng pagpapala. Amen? Yan. So baunin po natin yung saya, yung mga pagpapala na yan sa ating pag-uwi at hayaan sa ating buhay. At within this week, maging matagumpay po tayo sa pakikibaka sa buhay na ito. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbabakas sa panalangin at hiniling ko po si Brother Lito Cruz para pangunahan tayo sa closing prayer. No. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, Ama namin na nasa langit, maraming salamat sa kabutihan mo po, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya mo at kami nakapagsamba sa iyo, Panginoon, nakapagpuri sa iyo at nakapakinig na yung salita po, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa, lalo na sa mga nangaral dito, na ginamit po, Panginoon, at ang iyong salita po, Panginoon, na nahayag, maging pagkain ng aming kaluluwa po, Panginoon. Marami po salamat, napakabuti mo sa amin, Panginoon, at hanggang ngayon, kami narito po
Panginoon, nagkakatipon sa iyong harapan, Panginoon, nakapagpupuri sa iyo, Panginoon. At sa aming paghiwalay-walay pa po, Panginoon, kami at gagabayan po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.